Magandang hapon, mga kapatid kong minamahal sa Panginoon. Tayo po ngayon ay darako sa ating po pagsamba sa pamamagitan ng ating pakikinig ng salita ng Panginoon. At gusto ko kayong anyayahang buksan natin ang ating banal na kasulatan sa aklat ng Daniel, chapter 1, at babasahin natin ang verses 1 hanggang 9. Pero magdidiin tayo, magfo-focus tayo sa verse 8 and 9. Ganito po ang sabi, Daniel chapter 1, verse 1. Nang ikatlong taon ng pag-ahari ni Jehoiakim na hari ng Huda, dumating sa Jerusalem si Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia at kinubkob iyon. At ibinigay ng Panginoon si Jehoiakim na hari ng Huda sa kanyang kamay, kabilang ang ilan sa mga kagamitan ng bahay ng Diyos. Ang mga ito ay dinala niya sa lupain ng Shinar sa bahay ng kanyang Diyos at inilagay niya ang mga kagamitan sa kabangyaman ng kanyang Diyos. At inutusan ng hari si Aspenaz na pinuno ng kanyang mga eunuko na dalhin ang ilan sa mga Israelita na mula sa lahi ng hari at sa mga maharlika, mga kabataang walang kapintasan, makikisig at biyasa sa lahat ng sangay ng karunungan, may taglay na kaalaman at pangunawa, at may kakayahang maglingkod sa palasyo ng hari. Ituturo sa kanila ang panitikan at wika ng mga Kaldeo. Ang hari ay nagtakda sa kanila sa araw-araw ng bahagi mula sa pagkain na kinakain at alak na iniinom ng hari. Sila ay tuturuan sa loob ng 3 taon upang sa katapusan ng panahong iyon ay mailagay sila sa bulwagan ng hari. Verse 6, kabilang sa mga ito ay si Daniel, si Hananias, si Mishael at si Azarias mula sa lipi ni Huda. Binigyan sila ng pinuno ng mga eunuko ng ibang pangalan. Si Daniel ay tinawag na Belteshazzar, si Hananias ay tinawag na Shadrach, si Mishael ay tinawag na Meshach, at si Azarias ay tinawag na Abednego. Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa pamamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o ng alak man sa kanyang iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa pinuno ng mga eunuko na pahintulutan siyang huwag dungisan ang kanyang sarili. At pinahintulutan ng Diyos na si Daniel ay tumanggap ng lingap at habag mula sa pinuno ng mga eunuko. Ito po ang salita ng Panginoon na ating pong pinamagatang ang pangako ni Daniel. Hindi po pangako as a promise, kundi pangako po as a commitment. Ang commitment ni Daniel. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, salamat po Ama, na muli na naman kaming haharap sa salamin. Walang iba kundi yung salita upang aming makita ang aming mga sariling karumihan. At nang sa ganon may ayos namin sa tulong po ng iyong salita at banal na Espiritu upang kami maging katanggap-tanggap sa inyo pong harapan. Maraming salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Nawa itong commitment ni Daniel sa Panginoon ay maging ating commitment bilang mga Kristiyano. Sa aklat ng Daniel na ito, ang buhay ni Daniel ay nasakop po mayroong 61 years. Siya po ay ito simula sa 605 BC hanggang 536 BC. Noong 605 BC, si Daniel kasama ang mga ibang kabataan ay dinala bilang bihag sa Babylonia. At makikita natin sa verse 3 hanggang 6 na sila isang dugong maharlika. Espesyal na mga tao ito, mga piling kabataan sa bayan ng Israel na binihag ni Haring Nabucodonosor. At sasailalim siya sa 3 taong pagsasanay. At dito binigyan sila ng bagong pangalan. Kay Daniel ay tinawag siyang Belteshazzar. At itong mga tao, kabataan ito ay kilala ng mga common tao sa lahat ng lugar. Daniel, kung ating babanggitin ang pangalan, isang pangalan ng success. Ito ang pangalan ng pananagumpay. Sapagkat ugali ni Daniel na kanyang lakpasan, daigin ang mga may hirap na hamon sa buhay. Bakit po? Dahil taglay niya ang
di pangkaraniwang espiritu ng Diyos. Daniel chapter 6 verse 3, ganito ang sabi, hindi nagtagal si Daniel ay nangibabaw sa lahat ng ibang mga pangulo at sa mga satrap sapagkat taglay niya ang isang di pangkaraniwang espiritu at pinanukala ng hari na italaga siya upang mamuno sa buong kaharian. Taglay ni David ang di pangkaraniwang espiritu. Sa makatwid, itong si David talaga ay talagang committed sa Panginoon. Ang kanyang pananagumpay ay hindi po biro sapagkat hindi ito resulta ng magaang na buhay, kundi ito po'y resulta ng pangako ng Diyos. Kaya itong aklat ng Daniel o si Daniel ay nagtuturo sa atin kung paano makaranas ng tagumpay nang walang pakikipagkompromiso sa mundo, sa kasalanan at ano pa man. Naabot niya ang katas-taasan na karunungan, kapangyarihan sa Babylonia, pinagkalooban ng kapangyarihan sa buong Babylonia. Makikita natin sa Daniel chapter 1 verse 17 to 20, Daniel chapter 2 verse 48-49, kung paano niya naabot ang ganitong kapangyarihan. Ito'y mula sa walang pakikipagkompromiso bilang makadiyos na tao, bilang godly man. At ito ang dapat nating matutunan at pag-aralan na tayo rin po ay magkaroon ng pangako sa Diyos. Mayroon tayong commitment sa Panginoon. At dito, inihayag sa atin ng aklat ng Daniel at sa buhay ni Daniel ang lihim po ng pananagumpay. Now, unang-una po ang lihim na ito ng pananagumpay, tanda natin, una, si Daniel ay isang taong makadiyos. Pag sinabi pong makadiyos, sumusunod lagi sa Diyos, yumayakap sa halimbawa ng Diyos, namumuhay tulad ng buhay ng Diyos. Tingnan niyo ang sabi sa Daniel chapter 1 verse 8. Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa pamamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o ng alak man sa kanyang iniinom, kaya't kanyang hiniling sa pinuno ng mga eunuko na pahintulutan siyang huwag dungisan ang kanyang sarili. Yan si Daniel, mga kapatid. Alam niyo, bihira pong makita ang ganyang klaseng mananampalataya sa ating Panginoon. Pero lahat ng posible ay nasa atin. Siya po ay nasa sanlibutan, si Daniel. Nandun mismo sa kamay ng kaaway, sa bansang kaaway, nasa sanlibutan siya. Pero hindi siya naging makasanlibutan. Hindi ka na kailangan lumabas pa ng sanlibutan para ikaw'y maging makadiyos. Ang sabi nga sa 1 Corinthians chapter 5 verse 9 to 11, isinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakyapid. Hindi ang ibig sabihin ay sa mga mapakyapid na sanlibutan ito o sa mga masasakim at mga magnanakaw o sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sa gayoy kailangan pa kayong lumabas sa sanlibutan. Kundi ngayon ay sinusulatan ko kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid kung siya'y mapakiapid, fornicator, o sakim, o sumasamba sa Diyos-Diyosan, o nagmumura, o maglalasing, o magnanakaw, ni huwag man lamang kayong kumain kasalo ng ganyang uri ng tao. Namubuhay siyang walang pakikipagkompromiso. Tulad ng sinabi sa Matthew chapter 5 verse 44, ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo, ngunit huwag kayong makikipagkompromiso. Mga kapatid, ang paglilingkod natin ay sa labas ng palengke at hindi po doon sa loob ng kumbento. Marami po ang naglilingkod sa loob ng kumbento, lihim, tago, malayo, pero ang ating pong paglilingkod ay nasa bukas sa palengke. Sapagkat ang layunin ni Kristo, ni Jesus, na kaya tayo sinugo ay upang magdala ng pagbabago doon sa mga tao sa kanilang kaisipan tungkol sa Diyos. Tungkol sa mga kasalanan at tungkol sa kasalanan dapat mabago ang pananaw ng tao at yun ang ating trabaho na itupahatid natin ang mabuting balita tungkol sa buhay at sa mga espiritual na usapin. Lahat ng tao ay makasalanan. Anumang kultura nila, anumang sitwasyon nila, pero bagamat si Jesus ay banal,
Pinili niyang makihalubilo sa mga unholy. At yun ang dapat nating tularan. Ngunit dapat tayong may pangako. Committed to the Lord. Committed sa Panginoon. Ibig sabihin, walang grabing sakit para sa Diyos na hindi niya kayang pagmalasakitan. Ganon din naman tayo. Ang paglilingkod natin ay nandito po sa sanlibutan. Pero hindi ibig sabihin tayo po ay nakikipag-ayon sa sanlibutan. Ang pagtanggi ni Daniel sa pagkain ng hari ay isang mabuting halimbawa at katotohanan para sa atin. Iniyo muli ang ating text sa verse 8. Ganito sabi, ngunit ipinasiya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa pamamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o ng alak man na kanyang iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa pinuno ng mga yunuko na pahintulutan siyang huwag dungisan ang kanyang sarili. At dito kung sinasabi rito, ipinisiya ni Daniel sa kanyang sarili na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng makasanlibutang pagkain. Godly men, maaring makisama sa lipunan, gawin ang kanilang hangarin bilang mga ngaral, pero maaari ding manatiling tapat sa Diyos. Dapat may commitment sa Panginoon. Dito si Daniel, makikita natin siya po ay isa sa mga tinalikuran ng Diyos. Bakit po? Sapagkat siya ay nahiwalay sa kanyang pamilya. Maaari siyang matuksong ma-depress. Malayo siya. Maaari din siyang matuksong baliwalain ang kautusan ng Diyos, pero kumapit siya sa kanyang pananampalataya. Hindi niya inasahang siya mabihag. Hindi siya deserving sa ganitong kalagayan. Pero kilala niya ang Diyos. Na ang Diyos hindi tatalikod sa mga tapat sa Kanya. Mga faithful sa Kanya. He knows God demands obedience in spite of anumang circumstansya. Alam niya na maaari siyang gamitin sa lugar na hindi ka nais-nais na kalagayan. Tayo man, naghahanap tayo ng convenience para tayo maglingkod, para tayo mag-preach. Mga kapatid, dapat mayroon tayong commitment. Dapat nating alamin na tayo ginagamit ng Diyos, ano man ang kalagayan natin, ano mang trabaho naman natin, ano mang situation mayroon tayo. Si Daniel po ay talagang tumanggi siyang dungisan ang kanyang sarili sa mga makasanlibutang kaligayahan. Alam niyo, umaasa ang Diyos sa mga kalalakihan at kababaihan na maging tapat. Saan man sila inilagay ng Panginoon. Ano man ang kanilang sitwasyon, umaasenso man, naghihirap man, nanganganib man, mga kapatid, lahat yan ay nasa kamay ng Diyos at diyan tayo ginagamit. Tayo'y asin. Dapat tayong lumabas sa garapon at tayo'y lumabas sa sanlibutan upang timplahan ang mga taong nabubulok sa kanilang kasalanan. Kailangang mamumukadkad tayo bilang isang bulaklak saan man tayo itatanim ng Panginoon. Hindi yung pawang pamimintas lamang ginagawa natin sa mga taong nag-aalay ng buhay. Doon tayo nakatingin kung ano yung pagkukulang, ano yung pagkakamali. Pero hindi natin nakikita ang ating sarili kung saan tayo tinanim ng Panginoon. Dapat doon tayo mamumukadkad. Dapat tayong nasa sanlibutan, pero hindi dapat mahawaan ng sanlibutan. Paano? Romans 12 verse 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, isinasama ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasya sa Diyos na siyang inyong makatuwirang paglilingkod. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa inyong mga pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasya at lubos na kalooban ng Diyos, mga kapatid. John 17:11, at ngayon ay wala na ako sa sanlibutan, ang sabi ni Kristo, subalit ang mga ito ay nasa sanlibutan at ako'y paparihan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, sila na ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na isa. Ang Panginoon ay nananalangin para sa atin habang tayo nasa sanlibutan, na tayo po ay mamumukadkad at hindi tayo nakikiayon ng sanlibutan.
Ang sabi nga sa John 17 verse 16, hindi sila taga sanlibutan, nagaya ko na hindi taga sanlibutan. Si Daniel man is a man of character. Siya po isang tao na may asal, mayroong conviction at mayroong prinsipyo. Nananatiling tapat sa iba't ibang kalagayan ng buhay, sitwasyon ng buhay. Ang edad niya ay hindi gumagawa ng kontra sa kanya. Wala sa kanyang kayabangan, sa kanyang karunungan. Ang integridad niya hindi nakadepende sa mga pabor na kalagayan, sa magagandang kalagayan, sa magagandang pwesto, kundi nasa kagipitan, nasa panganib ang kanyang buhay. Ngunit nagawa pa rin niyang maging faithful sa kanyang commitment. So ikalawa mga kapatid, una nakita natin na si Daniel ay isang taong makadiyos at nawa tayo man ay maging makadiyos saan man tayo naroon. At ikalawa, si Daniel ay isang taong malayunin. Hindi siya nagpapabaya, hindi siya naghihintay kung anong idikta sa kanya, kundi ginagawa niyang kanyang paglilingkod. Kusa niyang ginagawa ito. Verse 18, ganito. No? Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa pamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o ng mga alak na kanyang iniinom. Kaya, may pasya siyang huwag madungisan, kaya malayunin. Kaya kanyang hiniling sa pinuno ng mga eunuko na pahintulutan siyang huwag dungisan ang kanyang sarili. At alam natin, ang hinihingi niya ay gulay na pagkain. No? Sapagkat, kaya gulay, hindi naman ibig sabihin talagang mga, ano lang ito, mga taong ito, maraming uso ngayon na puros gulay lang. Ano. Kaya sa konteksto, hindi makain ni Daniel ang pagkain ng makasanlibutan. Kaya mas pinili niya ang gulay. Pero hindi nangulugan, gulay lang siya palagi. Kundi siya ay isang taong malayunin. Sa kabila ng kanyang kabataan, si Daniel, nilayon sa kanyang puso na huwag dungisan ang kanyang pananampalataya, ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Malayunin ito. At ang kanyang layunin ay ang kanyang pinaninindigan at tinatayuan at ikinakatwiran. Ano man ang maging kapalit nito, handa si Daniel. Alam niyang nasa ibang lugar siya at nasa kamay siya ng leon. Dahil sa kagustuhang unahin ang Diyos, handa niyang kanyang suwayin ang anumang relihiyon, paniniwala, pati pagkain ng kanyang mga taong sumakop sa kanya. Kaya naman, anong ginawa ng Panginoon? Pinabayaan ba siya sa kanyang sarili? No. Biniyayaan siya ng Diyos na siya'y kalugdan ng mga tao. Verse 9, ang sabi, at pinahintulutan ng Diyos. Take note dyan sa salitang yan. Pinahintulutan ng Diyos na si Daniel ay tumanggap ng lingap at habag mula sa pinuno ng mga eunuko. Hindi po nagkataon dahil po sa ating katapatan, commitment sa ating pong buhay Kristiyano, hindi tayo nagkikipagkompromiso at tayo po'y malayunin na ating pinapakiusap, pinahintulutan ng Diyos na si Daniel ay makatanggap ng lingap at habag mula sa mga tao. Paano yun ginawa? Hindi ko alam. Hindi po pinaliwanag dyan. Pero kung ating pong titignan ang buhay ni Jose, ay may pagkahalimtulan. Paano po nilingap si Jose ng ibang tao? Kung ating babasahin ng Genesis chapter 39 verse 1 to 4, ilang sandali lang basahin natin tungkol sa buhay ni Jose. Noon ay dinala si Jose sa Ehipto at binili siya ni Potiphar sa mga Ismailita na nagdala sa kanya roon. Si Potiphar ay pinuno ni Faraon na kapitan ng bantay at isang taga-Ehipto. Ang Panginoon ay naging kasama ni Jose. Kasi hindi siya compromiser. At siya'y naging lalaking maunlad. Siya'y nasa bahay ng kanyang among taga-Ehipto. Nakita ng kanyang amo na ang Panginoon ay kasama niya. Mismong amo niya, nakamasid, iba itong si Joseph. Talagang andyan ang Diyos sa kanya. At ang lahat ng ginagawa ni Jose ay umuunlad sa kanyang kamay. Kaya nakatagpo si Jose ng biyaya sa paningin niya at ginawa niyang kanyang katulong. Ipinamahalan niya kay Jose ang bahay niya at ang lahat niyang pag-aari ay inilagay sa kanyang pangasiwa. Bakit po umaasenso? Bakit pinopromote si Jose? Dahil sa
Diyos. Siya po ay isang taong malayunin, makadiyos, at hindi compromiser. Na bawat tao ng Diyos dapat maging taong may layunin o malayunin. Anong dapat layunin ng Kristiyano, mga kapatid? Isa lang po ang sabi sa turo ng Panginoon, Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness. At ang lingap, all those things shall be added unto you. Hindi po mawawala yan. Kapag tayo po ay talagang committed sa ating Panginoon, makatiyos tayo at malayunin tayo, hindi tayo iiwan ng Panginoon. Kaya sikapin natin ang kalooban ng Diyos at tuparin ito sa ating mga buhay, anuman ang ating kalagayan. Ito ay garantiya na pabor ng Diyos sa atin. Luke chapter 2 verse 52, ganito ang pagkakasabi tungkol kay Jesus. Lumago si Jesus sa karunungan, sa pangangatawan, at naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Tingnan mo si Jesus mismo. Isang Diyos siya, pero lumago siya sa karunungan at pangangatawan, naging kalugod-lugod sa Diyos because of His commitment sa Panginoon. So nakita natin paano po tayo magkaroon ng pangako tulad kay Daniel. Dapat tayo ay maging makadiyos. Huwag natin alisin yan. Hindi compromiser. Ikalawa, tayo dapat maging malayunin. At pangatlo, si Daniel ay isang taong maprinsipyo. Ang prinsipyo niya, hindi niya kailanman binabago, hindi tinatalikuran, hindi binabaliwala. Siya po, ang prinsipyo niya ay ito, tumangging makompromiso ang kanyang conviction sa Diyos, ang kanyang paniniwala sa Diyos. Tingnan niyo ang sabi, verse 8 again, ngunit ipinasya ni Daniel na hindi durungisan ang sarili sa pamamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o ng alak man na kanyang iniinom. Tumangging kumain si Daniel kahit ano pang sarap nito. Gaano mang kasarap ito. Pero kung madungisan naman ang kanyang pananampalataya sa Diyos, ay mas maigi pang tumalikod at tumanggi kahit na maging puhunan niya ang kanyang buhay. At bilang mga tao, tao ng Diyos, dapat gayon din ang ating paninindigan. Maprinsipyo tayo. Hanggang sa tumanda si Daniel, naging adult siya sa panahon ni Belshazzar na king ng lahi o apo ni Nabucodonosor. Tinanggihan ni Daniel ang gift ni Belshazzar. Daniel chapter 5 verse 13 to 17, ganito sabi. Nang magkagayo, dinala ni si Daniel sa harapan ng hari. Sinabi ng hari kay Daniel, ikaw ba si Daniel na isa sa mga bihag mula sa Juda na kinuha sa Juda ng aking amang hari? Nabalitaan ko ng espiritu ng mga banal na Diyos ay nasa iyo at ang liwanag ng pagkaunawa at di pangkaraniwang karunungan ay natagpuan sa iyo. Ang mga pantas at mga inkantador ay dinala sa harapan ko upang kanilang basahin ang sulat na ito at ipaalam sa akin ang kahulugan nito. Ngunit hindi nila maipaliwanag ang kahulugan nito. Ngunit nabalitaan ko na ikaw ay nakapagbibigay ng mga kahulugan at nakakalutas ng mga suliranin. Kung iyong ngang mababasa ang nakasulat at maipaalam sa akin ang kahulugan, ikaw ay daramtan ng kulay ube, magkakaroon ka ng kwintas na ginto sa palibot ng iyong leeg, ikaw ay magiging 3 puno sa karian. Nang magkagayoy, sumagot si Daniel sa harapan ng hari, iyon na ang iyong mga kaloob. O ibigay mo ang iyong mga gantimpala sa iba. Gayon may aking babasahin sa hari ang nakasulat at ipapaalam ko sa kanya ang kahulugan. Pero hindi niya tinanggap ang mga regalo ni Belshazzar. Bakit? Hindi po nakikipag-compromise si Daniel. Siya po ay kumapit sa kanyang prinsipyo. At ang prinsipyo yung sinimulan ay hindi magbabago. Hanggang siya po ay talagang nasa lagay ng panganib sa kanyang persecutions. Dinala siya ni Darius
at sinuway niya ang batas ni Darius. Daniel chapter 6 verse 4 hanggang 10, nang bagagay sinikap ng mga pangulo ng mga tagapamahala na makakita ng batayan upang makapagsumbong lamang kay Daniel tungkol sa kaharian, ngunit hindi sila nakakita ng anong batayan upang makapagsumbong o anumang pagkukulang, sapagkat tapat siya at walang kamalian ni pagkukulang na natagpuan sa kanya. Mismong kaaway ni Daniel, saksi sa kanyang katapatan. Verse 5, nang magkagayon sinabi ng mga lalaking ito, hindi tayo makakatagpo ng anumang batayan na may susumbong laban sa Daniel na ito, malibang ito'y ating matagpuan na may kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos. Kaya't ang mga pangulo at mga tagapamahalang ito ay dumating at magkakasama sa hari at sinabi sa kanya, O Haring Dario, mabuhay ka magpakailanman. Lahat ng mga pangulo ng kaharian, mga kinatawan ng mga tagapamahala, mga tagapayo at mga gobernador ay nagkasundo na ang hari ay dapat gumawa ng isang batas at magpatupad ng isang pagbabawal na sino mang manalangin sa sino mang Diyos o tao sa loob ng 30 araw liban sa iyo. Ang gusto nitong mga taong ito, kay Dario daw manalangin ng lahat ng tao. O hari, ihagi sa yungib ng mga leon. Alam kasi nila na itong si Daniel ay talagang nananalangin. Hindi niya magawa na kanyang kalimutan ang panalangin. Kaya sabi, sino mang matagpuan na hindi nananalangin sa iyo kundi sa kanilang Diyos ay ihagi sa iyong ibang leon. Verse 8, ngayon, O hari, pagtibayin mo ang pagbabawal at lagdaan mo ang kasulatan upang huwag mabago ayon sa batas ng mga taga-Media at mga taga-Persia na hindi maaaring pawalang bisa. Kaya't nilagdaan ni Haring Dario ang kasulatan at ang pagbabawal. Nang malaman ni Daniel ng kasulatan ay nalagdaan na, siya'y pumasok sa kanyang bahay na ang mga bintana ay bukas paharap sa Jerusalem at siya'y nagpatuloy na lumuhod ng 3 ulit sa loob ng isang araw at nananalangin at nagpasalamat sa harapan ng kanyang Diyos gaya ng kanyang dating ginagawa. Walang magawa itong mga taong ito. Hindi nahadlangan si Daniel. Bakit? Maprinsipyo. At ang kanyang prinsipyo ay matuwid at banal. Pinapakita niya ang kanyang pagtitiwala at ang kanyang panampalataya sa kanyang Diyos. Alalahanin natin ang nagawa ni Daniel. Matatag siya sa kanyang panampalataya. Ang mataas na posisyong kalakip nito ay mga panganib, kompromiso, inggit, selos at mga paninira. Ang nakakatuwa sa ating panahon, maging sa panahon na yon, ang mga mahihinang Kristiyano nag-aakalang kaya nilang harapin ang mga panganib na kalagayan. Tulad ni Lot, kaya nung papiliin siya ni Abraham kung saan siya pipili, akala ni Lot, magandang pinili niya ang Gomora. Yan po ay tanda ng isang kahinaang mananampalataya. Kabaliktaran po sapagkat yung mga nag-aakalang matibay, sila yung dapat kailanman ay babagsak. 1 Corinthians 10:12, kaya't ang nag-aakalang siya'y nakatayo ay mag-ingat na baka siya'y mabuwan. So itong si Daniel, maprinsipyong tao at hinangaan ng mga tao. Sa panlabas, pinagtatawanan siya, pero sa kaloob-looban, hinahangad ninanais ng mga tao yung magkaroon sila ng gayong katatagan. Sila po ay nahihiya sapagkat wala silang ganon. Kaya kanilang tinutuligsa ang mga taong tapat, ang mga taong naglilingkod, ang mga taong nagbubuwis ng buhay. Hinahanap ng mali dahil very familiar na sa kanila. Familiarity breeds contempt. Kung kailangan nila ng tao mapagkatiwalaan at maasahan sa gawain, palagay ninyo saan hinahanap at sino ang pinupuntahan. Natural, yung mga taong maasahan. Hinahanga ng Diyos ang taong tumitindig sa kanilang mga prinsipyo at sa kanilang mga salita. Tulad sabi ni David sa Psalms 15 verse 1 to 5, ganitong pagkakasabi, O Panginoon, sino ang sa inyong tolda ay manunuluyan? Sino sa iyong banal na burol ang maninirahan?
Siyang lumalakad na matuwid at gumagaw ng katuwiran at mula sa kanyang puso ay nagsasalita ng katotohanan. Siyang hindi naninirang puri ng kanyang dila, ni sa kanyang kaibigan ay gumagawa ng masama, ni umaalipustaman sa kanyang kapwa, na sa mga mata niya ay nahahamak ang isang napakasama, kundi pinararangalan ang mga natatakot sa Panginoon at hindi nagbabago kapag sumumpa kahit na ito'y ikasasakit. Siyang hindi naglalagay ng patubo sa kanyang salapi, ni kumukuha man ng suhol laban sa walang sala. Siyang gumagawa ng mga bagay na ito ay hindi natitinag kailanman. Ito yung mga taong maprinsipyo. Ang ating pong lipunan, nangangailangan ng ganito mga tao, maprinsipyo. Mga taong handang mangaral, magturo, at hindi in-excuse ang kanilang sariling kahinaan, kundi sa kanilang kahinaan talagang ipinapayag nila ang kanilang pagtitiwala na ang Diyos ang siyang nagkaloob sa atin ng lahat ng ating pagpapala at kalakasan. Kailangan lamang siyang pasalamatan at tanawan ng utang na loob na ating ihandog ang ating mga sarili. Tumutulad ang mga taong tumutulad kay Daniel ay nakikitaan ng mga halimbawa. Mga nagpapalaga sa prinsipyo ay kikitain kaysa kikitain na pabor ng mga tao. Kanyang pinanindigan ay ang kanyang prinsipyo. Tumatayong lingkod ng Diyos kaysa magmagaling. Pang-apat, si Daniel ay isang taong malinis. Hindi lamang si Daniel makadiyos, hindi lamang siya malayunin, hindi lamang siya maprinsipyo, hindi lamang siya ganoon, kundi pang-apat, si Daniel ay isang taong malinis. Daniel 6 verse 1 to 5, basahin po natin. Minabuti ni Dario na magtalaga sa kaharian ng 120 satrap na mamamahala sa buong kaharian. Ang namumuno sa kanila ay 3 pangulo, na isa sa kanila ay si Daniel. Ang mga tagapamahalang ito ay magbibigay sulit sa kanila upang ang hari ay huwag maglagay sa panganib. Hindi nagtagal, si Daniel ay nangibabaw sa lahat ng ibang mga pangulo at sa mga satrap, sapagkat taglay niya ang isang di pangkaraniwang espiritu at pinanukala ng hari na italaga siya upang mamuno sa buong kaharian. Nang magkagayoy, sinikap ng mga pangulo at ng mga tagapamahala na makakita ng batayan upang makapagsumbong laban kay Daniel tungkol sa kaharian. Ngunit hindi sila makakita ng anumang batayan upang makapagsumbong o anumang pagkukulang, sapagkat tapat siya at walang kamalian at pagkukulang na natagpuan sa kanya. Nang magkagayoy, sinabi ng lalaking ito, hindi tayo makatagpo ng anumang batayan na may susumbong laban kay Daniel na ito, malibang ito'y ating matagpuan na may kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos. Bakit po? Si Daniel ay malinis na tao at nananatiling malinis at nagpapakalinis sa kanyang buhay. Hindi siya makitaan ng mali na mga kaaway. Wala siyang kamalian pagdating sa pamamahala. Siyempre, ang kanyang kalinisan sa gawain, nasa layuning bigyan lugod ang Diyos. Kaya kahit kanyang masinop na kritiko, yung kanyang masiding kritiko, alam nila na inuuna niya ang kalooban ng Diyos pagdating sa trabaho. Sa isang taong matapat, malinis hanggang dulo ng kanyang buhay. Alam nyo, kahit kaaway, nirerespeto si Daniel. Pero sa mga hindi tapat, walang commitment, walang gustong rumespeto sa mga mapagkunwari. Kundi doon lamang sa mga taong maprinsipyo, malayunin, malinis na tao. Yan ay si Daniel. Yan ay si Daniel. At yan din sinabi sa Bagong Tipan, Colossus 4, verse 5 hanggang 6, lumakad kayo na may karunungan sa harap ng mga nasa labas na inyong samantalahin ng pagkakataon. Ang inyong pananalita naway laging may biyaya, na may timplang asin, upang inyong malaman kung paano ninyo dapat sagutin ang bawat isa.
ang makadiyos na tao ay laging umaani ng respeto. Yan si Daniel, isang taong makonsensya. Tularan natin. Si Daniel po, may isang tanong lang sa kanyang buhay. Ang tanong niya, ano ang tama? Yun ang kanyang tanong at yun ang kanyang ginagawa. Alam niya ang pagkakaiba ng pagtalima at kinikita. Wala sa kanyang anumang interes sa politika o sariling interes para may taas ang kanyang sarili. Nasa kanya ang wisdom para malaman ang right from wrong na kadalasan wala sa iba. At panghuli, si Daniel po ay mapanalanginin. Verse 6 ng chapter 6 hanggang 11, nang malaman ni Daniel ng kasulatan ay nalagdaan na, siya'y pumasok sa kanyang bahay na ang mga bintana ay bukas para sa Jerusalem at siya'y nagpatuloy na lumuhod ng 3 ulit sa loob ng isang araw na nananalangin at nagpapasalamat sa harapan o sa harap ng kanyang Diyos gaya ng kanyang dating ginagawa. Na magkagayoy, nagkakaisang dumating ang mga lalaking ito at natagpo ang si Daniel na nananalangin at sumasamo sa kanyang Diyos. Mga kapatid, gawin natin daily na tayo po'y regular na naging pag-usap sa ating Diyos, sa ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. Manalangin tayo. Yan po yung mga taong makadiyos, mga taong malayunin, mga taong maprinsipyo, mga taong nangahawak sa katotohanan. Kumpiyansa sa kanyang buhay sa kabila ng mga pagsubok dahil siya po'y mayroong communication sa Diyos bawat araw. Kaya nga, ano ibig sabihin ito sa ating buhay? Nawa, ipalit natin ang pangalan natin sa pangalan ni Daniel. Si ay isang taong malayunin, maprinsipyo, mapanalanginin. Sana ang pangalan mo ay maipalit doon. At si Daniel, ang taong matatag, may kasabihan nga sa English, men of commitment move the world because the world cannot move them. Ang tao daw mga prinsipyo ang siya nagpapakilos ng mundo ng sanlibutan sapagkat hindi siya may kilos mismo ng sanlibutan ito. Kaya ang commitment in the bid ay nagpapakita sa atin that faith is the victory of every Christian. Ikaw, handa ka bang maging tulad ni Daniel? Isang taong malayunin, maprinsipyo, malinis, mapanalanginin? Let it be. Nawa, maging tulad tayo na isang totoong lingkod ng ating Panginoon. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, salamat po sa iyo pong kabutihan sa amin, sa inyong habag, sa inyong awa, sa iyo pong pagbibigay ng pagkakataon sa amin na makarinig ng mga aral ninyo mula sa inyo pong mga taong ginagamit noong unang panahon upang siya po naming gawing halimbawa, upang kami man ay makasunod sa inyo. Tularan namin si Kristo tulad ng pagtulad ni Daniel sa kanyang Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Ang lahat ng ito isa ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.